The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world. In a single instant, the devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It is also says, you shall not put the Lord your God to test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have said this many times. People without purpose distract themselves with pleasure. People without purpose distract themselves with pleasure. And what kind of pleasure? First, comfort. We look for something comfortable. For some, food is not only to fill their stomach. For some, food is comfort. Yung ibang mayroong problema, walang unang hinahanap kundi pagkain. Pag ikaw ay mahilig kumain, baka may problema ka. Hindi ka lang nagugutom. Baka hindi ka lang nagugutom. There's a need for comfort in food, not only the kind of food, you want to see an abundant food. Hindi lang yung mayroong kakinakain, kundi maraming makakain. Pagkamisan, hindi lang yung maraming makakain, kung saan nakakakain. May mga taong sila ay lumalaki ang ulo, ang kalooban, kapag sila ay nakakakain sa lugar na ito. You try to examine yourselves. Kaya nga sabi nila, you become what you eat. You become what you eat. The value that comes with the food you eat. The value that comes with the food you eat. My dear friends, my brothers and sisters, many of us would run away from our problem, distract ourselves by eating so much. By eating so much. It is not simply about fasting from meat, abstaining from meat. But ask yourself,
Why are you moved to eat? Why are you moved to eat? Mahalaga yung minsan, walang laman ang tukador ng iyong kwarto, iyong bahay. Yung iba, secure sila. Na kahit sila saan tumingin, may chichirya. Yung iba nga, sa bag, may chichirya eh. Yung mga bag, naka-Gucci ka pa. Ang laman, chichirya. Magandang pagtunan ng pansin yun. Sometimes we distract ourselves with comfort. Second, we distract ourselves with the things we can accumulate. Akin ito, akin yan. Ano? What is yours and mine is mine, and what is mine is mine. Di ba? Ang iyo ay akin, ang akin ay akin. No? Hindi tayo nagtatanong, bakit ko kailangang bilhin yan? Bakit? Di ba? Pag binibilang mo, halimbawa, ilan ang sapatos mo? Bakit ganun karami ang sapatos mo? Ha? Dalawa lang naman ang paa mo. Di ba? Dahil sa sobrang dami ng sapatos, magkaiba ang kaliwa sa kanan. At dahil may nagkakamali na ng kaliwa at kanan, gumagawa ng sapatos na magkaiba talaga ang kanan at kaliwa. Ano po? It has become a passion to cater on people who wanted to accumulate things. Kaya nga, maganda yung binubuksan mo yung tokador. Tinitingnan mo, yan ba mga t-shirt na yan, nagagamit mo lahat? Yan ba mga blouse na yan, nagagamit mo lahat? Kasi kung hindi mo yan nagagamit, ang ginagawa niya na nagbibigay yan ng artificial comfort psychologically na meron akong damit na masusuot. Meron akong sapatos na masusuot. Nakakahiyamang sabihin, nung ako'y nag-aaral, wala akong ginawa kundi mag-ipon ng ballpen. Psychologically. Saan galing yun? Dahil nung ako ay maliit, ang laki-laki ng lapis na ginagamit mo ng elementary. Di po ba? Malalaki para madaling hawakan, nilalawayan mo pa para luminaw. Di ba? Inabot nyo ba yun? Sa mahihirap lang yata yun. Ano po? Tapos yung kapatid ko, naka-big ball pen. Hindi nilalawayan pag sinulat mong ganyan, nalinaw. Sabi ko sa nanay ko, pahingi akong big. Hindi naman pinaliwanag na nanay ko na yung ball pen, pang grade 3 na. Pag grade 1 ka, lapis ka lang. Pag grade 2 ka, Mongol. Di ba, naalala niyo yun? Pag Mongol, ano na yan? Ay nung nangulit ako, pinalo ng nanay ko. Hindi ko naintindihan. Bakit kailangan akong paluin ng dahil sa ballpen? Lumayas ako, sa bahay. At nagtago ako sa ilalim ng aming hagdan kasama mga manok. Ano po? Pahirapan ko silang hanapin ako. At habang ako'y nasa ilalim, sabi ko? Paglaki ko, bibili ako ng ballpen. Psychologically, to own something I like comforts me. Kaya nung high school, lahat ng ballpen na may kulay, naalala nyo yun, may green, may black, may pula, di ba? Meron ako noon. Hindi ako nagtiyatsaga sa big.
may pilot, magsabi kayo. Ha? Pagdating ng college, ganun pa rin. Nagtae na lang ang ballpen sa bulsa mo. Pero, nung ako'y nasa seminaryo ako, habang kami naghahanda ng aming 30-day retreat, ang una ko na pagtuunan ng pansin, yung mga mug na punong-puno ng ballpen. Punong-puno ng ballpen. Kaya sinabi ko sa aking spiritual director, Father Ben, tulungan mo naman ako. Bakit kaya ako maraming ballpen? Ang sabi ng matandang pari, paghanda ka na, pag-uusapan natin yan. Sabi ko, ballpen lang, maghahanda pa. Di ba? Ballpen lang, maghahanda. Isang buwan ako nagdadasal, Lord, bakit maraming ballpen? Ha? Pagbukas mo ng drawer, ballpen. Ha? Tuwing lalabas kami ng seminaryo, manunood ako ng sine, dadaan ako sa National Bookstore, bibili ng ballpen. Linggo-linggo may ballpen. Linggo-linggo. Kaya nung pinag-usapan namin, tanong niya sa akin, bakit marami kang ballpen? Kaya ako nga po tinatanong sa inyo, bakit ako maraming ballpen? Kailan nagsimula yan? High school, elementary. Nung nabanggit ko yung elementary, biglang humagulgol ako sa hindi ko inaasahan. At yung pala, may sugat ako nung ako ay grade 1. Unhealed memories. Unhealed memories. Sabi niya, patawarin mo na ang nanay mo. Simula nun, doon lang ako tumigil bibili ng ballpen. Doon lang ako. Kayo, ano binibili ninyo? Ano binibili ninyo? Di ba? Bili kayo ng bili. Ha? Yung bili ng tinapay, bili ng chichirya, name it. It has a reason. And why Lent wants us to detach from it? Because God wants us to be free from our inordinate attachment. God wants us to be free from our inordinate attachment. Yung iba nga, kahit hindi malabo ang mata, gusto magsalamin. Bakit? Kasi nung sila'y maliit, gusto nila mag-try ng salamin. Instead na paliwanagan sila, pinagalitan sila ng magulang nila. Many unhealed memories. Again, pagkain, bagay, ano yung pangatlo? Power. Power. Di ba? Marami namang naging vice presidente dyan na ang kanyang escort, ang kanyang pulis, 5, 6. Pero yung isa, 300. 300 ang escort. Bakit? It's all about power. It's all about power. Yung gusto mong merong gumagalaw kapag ikaw ay nagsalita. Merong gumagalaw kapag ikaw ay nagsalita. You want people to worship you because you believe you have the power. Mga minamahal na mga kapatid, yung mga mahilig na magsabing, bakit? Hindi mo ba ako kilala? Magnilay ka. Kasi hindi kita kilala. Ano po? Yung mga mahilig magsabi ng ganon. Ano po? Pinagkakalandakan nila ang kanilang mga posisyon. There's need for power. Yung kayo'y nag-uusap, magkakapatid, at bigla mo sinabing, bakit? Sino bang matanda dito? It's all about power. Yung nagsasabing, bakit? Sino bang malaking ambag dito? It's all about power. Sino ba nagbabayad ng kuryente? It's all about power. Sino ba? Sino bang naglalagay na laman ng rep? It's all about power.
At yun, ang pinapabitawan sa atin ng Diyos. Let go of the food that gives you false security. Let go of the things. They will not save you. They will not save you. Father, kasi nung ako'y dalaga, yung damit na yan, sexy ako. Noon yun. May mga bagay na hindi na magbabalik. Ano pa? Ha? Hindi mo may pamigay kasi naalaala mo, hindi ka makabitaw sa itsura ng katawan mo nung ikaw'y dalaga. Di isuot mo ngayon, tingnan mo kung ano itsura mo. Pag suot mo yan, di ba? Kung narinig mo lang ang sigawan ng mga sinulid, kapit! Kung hindi ka man mukhang bote ng coke, baka mukha kang ampalaya. Ang daming bewang, sampalok mo. Hindi mo alam kung bewang pa yan o bilbil na. Di ba? Hindi ka makabitaw. Let go. Let go. Nagpunta ako ng Cebu kahapon. Alam mo, ang sakit sa mata ng mga matatanda. Na ang tatanda na mga pantalong gula-gulanit. Gusto ko sabihin, nanay, hindi niyo ba alam, senior citizen na kayo? Ganyan pandamit ninyo. Di ba? Bakit nga ba kailangan mo magsuot ng ganyan? Naisip po ba ninyo yon? Ha? Bakit kailangan mo magsuot ng gula-gulanit na nagsisigawan yung mga cellulite sa puwet? Ano pa? Halatang halata. What have you become? Because we always think of ourselves. What is the second reading reminding us? Only God can save us. Nothing in this world can save us. What is the first reading trying to tell us? Do not forget your humble beginning. Do not forget your humble beginning. Regardless how successful you are, you have your own flaws and defects. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katagumpay, mayroon kang kahapon na kung saan alam mong ikaw ay kalunos-lunos, kaawa-awa, at kinahabagang ka lang ng Diyos. Kaya kung anuman ang iyong kasaganahan ngayon, anuman ang meron ka, anuman ang kapangyarihan ka, huwag lalakang iyong ulo sapagkat hindi mo yan madadala. Inuulit ko, anuman ang kaya mong kainin, darating ang araw, hindi mo na yan makakain. Anuman ang iyong mga gamit, darating ang araw, hindi mo na yan magagamit. Anuman ang iyong kapangyarihan, darating ang araw, sila mismo ang lilibak sa iyo. Masyado tayong komportable. My dear friends, my brothers and sisters, Lent is to distance ourselves so that we will go back to our original state. Amen. Going back to what I've said, a penitent came having difficulty with her salary, just a little above the minimum, kulang kasi hindi siya nag-jeep, naka-grab siya palagi. Tinatanong ko siya, bakit mo kailangang mag-grab? Ang sagot ay, ayaw ko pong sabihin ng aming mga kapitbahay na mahirap kami. Inuulit ko, hindi masamang mag-grab. Masama yung nabubuhay ka dahil kung ano lang ang sasabihin ng iyong kapwa. Fasting, prayer, and almsgiving, my dear friends, my brothers and sisters, is a way to look into ourselves so that we can be free from our inordinate attachment.
Ano po? To be free from our inordinate attachment. By the way, mayroon pong book table ang St. Paul. Simula pa po kaninang umaga yan. Ano po? Bilhin nyo na para makauwi na. Ano po? Kung ano man ang mga libro nila dyan. Ano po? Bilhin nyo na. Makatulong tayo sa kanila. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May bountiful blessings, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptations, in eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.